Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Cheers pare. Yung sinasabi mong patungkol dun sa tawag dito, mga prile pa rin yun, mga ganun. Tawag dito, yung hindi sila umaangat kasi parang na-instill na sa mga Pilipino noon na wala silang aangatan, wala silang kapupuntahan, kundi maging alipin lang sa gigilid o sa tawag sa pangalipin, namamahay. Hanggang doon lang yung level nila kasi nga may mga nakaupo o kaya meron ng mga nakaposisyon dyan at nasanay sila na hanggang doon lang. Plus, enjoy din yung mga Pilipino na magsilbi. Hindi mo napansin yun, parang masaya tayo na nagsiserve. Hindi tayo yung parang entitled tulad ng mga foreigner na, o hindi man foreigner, yung mga iba na lakas mag-demand. Kailangan na ito yung ano ko ito yung right ko kasi ganito, nagbayad ako mga ganyan. So, wala tayong ganung attitude, pero pagdating sa ibang bansa, ganun yung mga parang normal sa kanila na meron silang right. Hindi sila parang hello po. Hindi sila yung mga ganun na ay sige po, thank you. Kumbaga ikaw na yung nagsilbi, panay thank you ka pa. Tapos, gano'n lang yung sasagot sa'yo, gano'n lang. Diba? May naalala kami nabasa din ako in terms of kultura pa din. Kumbaga sa pagka-Pilipino ng mga Pilipino, may daw tayo, parang tendency, siguro part na rin ng ating colonial past yung at nasakop tayo ng iba't ibang mga bansa. Hindi ko lang yung exact term, pero parang may something na Indio sa term, parang may Indio mentality na subconsciously maaari dala-dala natin na nasanay tayo na inuutusan, nasanay tayo na may magde-decide para sa atin. So, although hindi naman lahat, no? Pero siguro common sa isang grupo, halimbawa, sino gusto maging leader? Hindi typical sa Pinoy na gusto niyang maging leader, parang pinipilit pa, no? Halimbawa sa konteksto ng merong authority sa isang loob sa room, then mga staff, typical sa atin na yumuko, even nga yung magtanong kasi parang for us baka matakot tayo ma-interpret as a challenge to the one who is in power. Ganun yung pakiramdam. So in tendency, hindi ganun ka-assertive yung mga Pinoy, at least sabi dun sa nung isang sumulat noon. So sabi niya, dapat daw maging conscious tayo dyan and ma-check yung ganun, kumbaga matigil. Kasi may mga potential tayo na hindi maabot dahil sa ganung kaisipan, damdamin na ay, maliit lang ako, antayin ko na lang kung anong sabihin ni ganito, ayoko magtanong kasi baka mapagalitan ako or baka masira yung relasyon. Yung pala, yung pangalawa, sa kagustuhan daw ng Pilipino na smooth ang relasyon sa kapwa, sa barkada, I love you, tatahimik na lang kaysa magkaroon ng conflict. Kasi nga ang binavalue nating maigi ay yung harmony sa mga relasyon, sa kumpanya man yan, sa pamilya, sa simbahan. i-shot mo. So yun, yung isa sa mga cultural factors daw na maaari kung bakit hindi natin pa super naaabot yung dami kinukonsider. Sobrang dami kinukonsider. Oo, yeah. So, on the other hand, pwede siyang tignan as maganda kasi very accommodating. So, hindi ka makagalaw, hindi ka makamove forward, hindi ka makadecide. Okay, nakaantay ka kung sino magde-decide para sa atin. Excuse me lang pare, excuse me. Saka yung ano din, plus yung iba-ibang pagpasa sa atin ng mga sumakop sa atin, diba, from Kastila, iba yung mentality nung nanakop na Kastila sa nanakop ng mentalidad ng Kano saka dun sa Hapon, diba? Iba yung na-impart nila sa mga Pilipino na napasa yun unti-unti. Speaking of American,
again, Renato Constantino, parang classic, maikli lang na booklet. Sinulat niya yung Miseducation of the Filipino People. Kinikritik niya yung American way of doing education. Nung pumunta sila dito, na kumbaga nagpapabansot daw yun sa kakayahan ng Pinoy na pag-isip para sa sarili. Parang kinritik niya nga rin yung paggamit ng English kasi nga hirap ang Pinoy na makipag-dialogo kasi kumbaga isip mo pa yung grammar rules kasi hindi natural sa iyo yun, no? So yun yung kanyang argument na actually totoo din naman, hindi niya lang spekulasyon, may mga dokumento nagpapatunay din na talagang pinilano ng mga Americans during that time na gamitin yung education to pacify or to na ihulma yung mga Pilipino according sa obedient citizen, something like that. So parang ine-equate yung good citizen sa obedient citizen. At times yung pagko-question ako consider as hindi obedient to, daming tanong, daming reklamo. So, kaya halimbawa kahit may problema na hindi, sige, trust the leader, trust the policy maker, ganun.